Anthony Rosaldo sinagot kung bakit wala pang sumisikat ng todo mula sa The Clash ng Jimmy Seven. Ang kanyang pahayag, alamin. Finally, matutuloy na ang solo concert ng The Clash Season 1 finalist na si Anthony Rosaldo. Matagal na raw pinapangarap ni Anthony magkaroon ng solo concert at tamang timing naman na pagkatapos ng first musical na sinalihan niya, ang Huling El Bimbo, at nabigyan siya ng break pagka solo concert. Pinamagatan nitong Switch Anthony Rosaldo Live in Concert na gaganapin sa Music Museum sa January 31, 2024. Special guest ni Anthony sina Rita Daniela, Gian Magdangal, Khalil Ramos at Mincho Lauching Cuyolo na malaki ang kinalaman sa kanyang journey bilang mga awit. Lalo ra siyang na-inspired nang mag-guest siya sa Queendom concert ni na Julian San Jose, Rita Daniela, Jessica Villarubin, Lia Ashley, Marian Osabel at Hannah Priscilla. Ayon pa niya, sobrang inspired daw siya. Masaya kasi mostly sa lahat sa mga Queendom, first time siyang mag-concert at ang gagaling nila. Nakita niya raw kung paano sila sinusuportahan ng mga fans. Sinuportahan talaga sila 100%. Kaya masaya siya. Hindi natakot yung mga tao na lumabas at suportahan ng kanilang iniidolo. Kaya medyo lumakas din yung loob niya na mag-concert. Sabi pa ni Anthony, baka maging emotional siya kapag nakasama na niya sa entablado si Miss Mincho Lauching Cuyolo dahil ang laki raw ng naitulong nito sa kanya nang nagsimula pa lang siya sa teatro, kung saan nabigyan siya ng pagkataong gampanan ng role ng Young Hector sa Ang Huling El Bimbo. Malaki rin daw ang naitulong sa kanya ni Gian Magdangal na isa sa iniidolo niya pagdating pag-perform sa entablado. Malaking influence sa kanya bilang wala pa siya sa teatro noon. Wala talaga. Pagkatapos ng Switch concert ay magsisimula na siyang mag-rehearse sa Rent, kung saan gaganapan niya ang bidang role na si Roger. Nakast daw si Roger sa Rent, yung Broadway musical na may Philippine staging. Hiningan na rin ng reaction si Anthony Rosaldo na ilang taon nang nagbibigay ng magagaling na singers ang The Clash, ang singing competition ng Jimmy Seven, pero bakit pa walang sumisikat na nakilala sa kanilang galing kagaya ni Regine Velasquez, Sara Geronimo, Eric Santos, Christian Bautista, Mark Bautista, Angeline Quinto at Kizzy Tandingan na galing din sa iba't ibang singing competitions. Ang mga sumunod na grand champions ng The Clash ay sina Jeremiah Tiangco ng Season 2, Jessica Villarubin ng Season 3, Marian Osabel ng Season 4 at John Rex ng Season 5. Pananaw ni Anthony, para sa kanya tama lang yung timing. Pero magpa 5 years na siya sa GMA Network at ang masabi niya, hindi pwedeng iasa lang sa competition o sa titulo na nakuha mo from the contest. Dapat raw ay galing ito sa iyong sarili. Nahahanapin mo ito na pwede mo itong gawin. Tulad daw sa kanya na nagsimula siya sa teatro, nag-musical na nakatulong sa kanyang career na mas nakilala siya nito. Para sa kanya, ang goal niya ay para umariba pa ang kanyang showbiz career. Samantala, pinabulaan na naman ng kampo ni Catherine Bernardo ang inulat ng isang press tungkol sa pinag-usapang pagalis umano ng aktres sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN, at sa Crown Artist Management na raw siya magpapamanage. Ang CAM ay pinamamalaan ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Napag-alaman ng press na nakipag-meeting ang mga namumuno ng Star Magic sa kapamilya actress noong Miyerkules, January 24, 2024. Matagal na raw nakaschedule ang meeting na ito sa tahanan ni Catherine Bernardo at nagkataon lang na may mga nabulabog nang lumabas ang balitang pagalis ng aktres sa Star Magic. May ilang malapit na kaibigan ng pamilya ni Catherine Bernardo ang sinabihan daw ni Mami na mananatili ang kanyang anak sa Star Magic. Wala raw katotohanan ng bali-balitang lilipat ng talent management si Catherine Bernardo. Tinanong din ng press si Rambo, ang CEO ng Crown Artist Management, wala raw siyang maibigay na statement kaugnay sa isyong yan. Ayon pa niya, wala raw siyang ibang statement dahil hindi siya aware sa mga bagay na ito. Masaya na lang ibinalita ni Rambo na 5 months pregnant na ang kanyang asawa na si Maha Salvador. Kaya medyo nagbabawas na raw sila ng mga trabahong tinatanggap.
Inirelease na lang daw nila yung Martes, January 23 ang bagong single ng asawa niyang pinamagatang sugal na nasa Spotify na raw ito ngayon. Hindi pa raw nila alam kung ano ang gender ng BB na ipinagbubuntis ni Maha, kaya hindi pa raw nila pinag-usapan kung meron at kung kailan ba ang gender reveal. Napag-usapan din ng press na binigyan na raw ng bagong handler si Catherine Bernardo dahil umalis na ang dating handler nitong si Miss Lulu Romero sa Star Magic. Pero nandyan pa rin daw ang dating handler para makipag-negotiate sa inquiries para kay Catherine Bernardo. Hindi lang daw nila alam kung ano na ang usapan kina Catherine at Lulu. Ganyan naman daw ang sit-up sa ibang dating talents ng Star Magic, kagaya ni Jericho Rosales na bumuo na ng sarili niyang team. Pero si Mr. Alan Real ng Star Magic pa rin daw ang nakikipag-negotiate para sa aktor, katuwang ni Tito Mariles Elizalde na kasama sa team ni Iko. Sa kabilang banda naman, January 27, 2024, mula nang pumutok ang balita ang bininta ng aktor na si Daniel Padilla ang kanyang Chevrolet Corvette, ay sumunod naman na napabalita ang unang bahay na naipundar niya nung bago pa lang siyang mag-artista. Ang inang si Carla Estrada raw ay nag-post na ng for sale ang bahay nila ng hanggang 50 million pesos na paglilinaw naman ng malapit sa pamilya ay noong nakaraang taon pa ito ibinenta dahil gusto nilang lumipat sa South at mas malaki ang bahay na nilipatan. Bukod sa negosyong barbershop ay may pag-aari rin palang skate lifestyle store ang aktor. Ayon sa balita ni OG Diaz sa Showbiz Update vlog ni na Mama Loy kasama si Tita Jegs na in-upload noong January 25 ay may source ang una na may 16 branches ang high-end store ni Daniel. Ayon pa sa kwento ni OG Diaz, si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng shopping store at online. Meron siyang 16 na branches at ilan doon ay kasusyo ni Daniel. Tinanong naman ni Mama Loy kung may sulong pag-aari si Daniel at meron siyang solo, ito yung branch ay nasa UP Town. Nabanggit na may shares din si Sanzo Marudo at Joshua Garcia sa ibang branch. Sa kabilang banda naman ay may opinion naman si OG Diaz na baka kaya magsasara ay dahil may ibang itatayo o sususyuhang negosyo ni Daniel sa isang resort somewhere in Zambales dahil na-inspire raw ito sa resort ni Gerald Anderson na dinadayo ngayon. Sa kabila ng pagsubok na dinaanan ng kapamilya stars na ni sa Daniel Padilla at Catherine Bernardo, nananatili pa rin silang kinuha ng Kapamilya Network para bigyan ng mga proyekto. Ngayong taon 2024, ano naman kaya ang aabangan ng mga kapamilya sa dalawang pinakamalaking star ng ABS-CBN? Kayo, ano ang masabi na nagbigay na ng pahayag ang The Clash member na si Anthony? I-comment na kung sang-ayon ba kayo rito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.